Nagoyo ang ilang Pilipinong turista sa China. Bumili po sila ng mga alahas na 1 milyong piso ang halaga sa isa sa mga tindahang pinasyalan nila. Pero ang mga ito, puwet lang pala ng baso, literal. Attorney Gabs, meron ba magagawa yung ating mga ahensya kung sakaling maloko yung ating mga kababayan sa ibang bansa tulad ng nangyari? At ano ba yung maaaring hakbang ng mga nabiktima? Naku, medyo China, Pilipinas. mahirap yan di ba? Oo. Ayaw ko man maging masyadong nega, mukhang wala. Di ba? Walang magagawa. Mahirap. Charge to experience kumbaga, na charge it to lang. experience Oh, na no. lang. Kasi, unang-una, kung dito nga sa Pilipinas, nahihirapan tayong mag-file ng kaso laban sa isang store, di ba? Or entrepreneur na base din dito sa Pilipinas. And then, lalo na kung sa ibang bansa China. pa yung pangyayari at China pa. Language barrier. At actually, kung magbukas kayo ng internet, talagang lagana po ang problema ng mga fake at mga scams sa China at wala silang magawa. Oh, di ba? no. The only thing they can do is disseminate the information at warningan ng mga tao. Pati yung malalaking online platform tulad ng Amazon at ng Alibaba, nagkakaroon din sila ng ganun na problema dahil nga sobrang laganap yung at hindi lang fake, jewelry, 'di ba? Lahat ng bagay. So yung mga maliliit at mga individual pa kaya, 'di ba? Talagang madaling maloko. Oo. So I'm sure naman officially meron silang version ng DTI natin, pero mahirap talaga, 'di ba? Unang-una, there's a distance problem. Unless willing kayong magsampa ng kaso at magpabalik-balik, 'di ba? At pangalawa, meron ding language problem. Correct. Maaari daw i-contact yung trade division ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas, pero malamang, very limited ang magagawa nila. They'll just receive the information. Yeah. Hindi rin natin ma-expect na mag-aabogado sila para sa inyo. So they will not handle individual complaints and contact the seller for you. Para naman sa mga, kung anong pwedeng gawin, para dun sa mga nagbayad ng credit card, pero ito, maaaring gawin, hindi ko sinasabing merong definite na lunas. Oo. Baka lang may kaunting puwang na kausapin ninyo yung credit card company at ipiliwanag na fake pala ang nabili. Of course, yung parang magpapa-stop payment, diba? You will refuse to pay it. Of course, wala nga kasiguruhan to, but you will need to call yung credit card company, mag-lodge ng dispute sa transaction at maghanda ng ebidensya. Of course, yung credit card receipt, kailangan din na patunay na fake nga ang nabili ninyo. Ibig sabihin, kukuha kayo ng certification from a recognized and creditable institution na magsasabing fake talaga yung nabili, di ba? Kasi kailangan din ng pruweba na talagang fake talaga yon. Kumbaga para itong isang kaso sa korte, hindi kahit na anong sabi-sabi ng kahit na sino, pakikinggan nila. It has to be evidence that they will consider and listen to. So lahat po ng mga ebidensya at mga communication nyo with the store kung meron na nagbenta nga sa inyo ng fake. Pero talagang sobra talaga yung binuksan ko lang yung internet na ilang segundo. Talagang napakarami talaga nagsa-scam. Oo. So, usually pag mga ganyan pang tour, may nagkakabuyuan, bumili yung kaibigan at saka talagang mo. parang parang merong drama talaga, parang may script. Alam nila kung paano ka malululong parang na-hypnotize ka Yes, diba? yes. From the manager of the store na nagsasabing, today is a good day, ngayon ko lang ibibigay itong discount na Mura. to. Ganyan. So, yung isang babala na rin nga to sa mga babiyahe na tour to China dahil lahat sila kailangan daw dumaan. Kasi yung pag nag-tour, tinanong ko na rin yan dati kasi gusto ko lang mag-tour, di ba? Kung 2 oras ka, kunwari, sa Tiananmen Square, abay parang 2 oras din na pagpunta sa mga Jade Store. Ang sagot lang ng tour operator, required daw sila na dumaan sa mga tindahan. So, wag na lamang talaga bumili ng mamahalin ng mga bato at mga supposedly antique kasi mukhang talagang maraming scam. Of course, merong tunay, pero maraming scam. Kahit na dun sa supposedly authorized ng government nila. Bumili ka na lang sa pwede mong habulin. Or siguro huwag kang bibili ng iiyakan mo. Correct. Maaari bang ireklamo yung mga travel agency ng mga nalokong Pinoy dahil sa kakulangan ng impormasyon? Kasi minsan nga, parang part ng tour. Mga ganito ba responsibility ng travel agency? Although I heard, yung mga nagbibigay naman daw ng tour, sinasabing mag-ingat kayo, dahil may mga peking na pepeke. So, it depends, di ba? Talagang problema kasi meron talagang mga
iba-iba kasi yung mga lumalabas na scam ng mga tour sa China. Oo. Yung isa, idadaan ka sa mga ganito at merong scam. Merong iba, pag hindi, if you don't buy, we will not give you your hotel. Ay, grabe. Yung mga ganon, Oo. di ba? So sa tingin ko, kung yung scam na if you don't go shopping, we will not give you your hotel room, you will not be able to, palagay ko pwede mong habulin yung travel agency, course, di ba? They will yes. have to be liable in some way. Pero yung mga winarningan ka na, o di kaya nakita mo naman yung itinerary, dadaan talaga, Oo. pero pag ikaw nag-decide bumili, Wala na sila doon. di ba? Oo. Pag kayo yung nag-decide, look out nyo na yun kasi sa madalas na kaso, mukhang nabibigay na warning na, di ba, baka scam yan, wag bibili, or they will really entice you to buy, parang mag-isip muna kayo bago bumili. Because at the end of the day, yung bumili naman talaga ang nag-decide to make that purchase. Totoo. So, tingnan mabuti ang mga tour bago kayo mag-book. Nakatago yan in the form of a tour of a jade factory or a pearl factory. So, kung nakita na ninyo at binook nyo pa rin ang tour, ang sasabihin lang naman sa inyo ay dinisclose naman at hindi kayo pinilit bumili. Kaya kausapin ninyo yung mga credit card company, ipaliwanag na fake pala ang nabili. Of course, i-double check ang travel agency din bago kayo bumiyahe o bago kayo mag-book. Dapat ito ay accredited travel agency ng Department of Tourism. Pero tulad nga ng sinabi natin, at the end of the day, bilang isang consumer, kayo na din dapat ang maging vigilant. Lalo na sa isang bansa na malaki, na tulad ng China, na malaki na talaga ang problema ukol sa mga fake products. So, if it's too good to be true, paulit-ulit natin sinasabi, di ba? If it's too good to be true, talagang totoo, malamang scam. Lahat na ng mga made in China, dito na naman. Huwag na nilang hanapin doon, Kasi diba? pero pag nandun ka daw, kasi Mura. talagang hihikayatin ka talaga na Nabubuyo it's a ka bargain, talaga, it's no? real. Oo. Tsaka usually nga, jade nga hinahanap dyan, di ba? Yung mga, Mahirap. Ang hirap. Pati Kung yung di ka naman marunong- eksperto din sa pagtingin. Pati yung mga supposedly wag na. marunong magtingin, talagang naloloko din. Oo. Nako, wag na lang sightseeing na lang tayo. Thank you, Attorney. Happy New Year. Happy New Year din sa inyong lahat. Ingat mga kapuso, ha? Wag basta-basta bili lang ng bilis.